para ligtas ka sa pagpasok sa mga ganitong lugar at sa iyong paglabas. Ang pwede mong dasalin ay yung kapag napupunta ka sa mga masukal na lugar na kagaya nito, anong ginagawa mo? Ako po kapag ganito, habang naglalakad ako ay nagdadasal na kaagad ako. Kasi iniisip ko pag ganito yung mga itsura ng lugar, baka mayroong ahas o kaya mga lamang lupa o engkanto o yung mga hindi nakikitang nilalang. Nang sa ganon, sure ako na protektado ako at hindi nila ako magagalaw. O kung mayroon man panganib ay maligtas ako sa kapahamakan. Ikaw po, nakakapunta ka po ba sa mga ganitong klaseng lugar? Ano bang dasal ang pwede mong dasalin para ligtas ka sa pagpasok sa mga ganitong lugar at sa iyong paglabas? Ang pwede mong dasalin ay yung dasal na Ama Namin. Pinakamainam na dasalin mo yun bago lumabas ng bahay o kaya kapag ikaw ay naglalakad sa mga ganitong masukal na lugar. Kapag nakaramdam ka ng takot o kinutuban ka na, mas mainam na magdasal ka na kaagad. Kahit sa isip mo lang magdasal ka ng Ama Namin, malaking bagay na yun. Ako kasi ganun ang ginagawa ko. Kapag naglalakad ako sa mga hindi ko kabisadong lugar, tapos bigla akong may naramdaman na kakaiba, nagdadasal na agad ako niyan kahit naglalakad ako, pero sa isip lang. Nang sa ganon, kampante ako na hindi ako magagalaw at nawawala na yung pangamba ko. Ikaw po, nangyayari rin po ba yan sa'yo na kapag ka napupunta ka sa mga ganitong lugar ay may nararamdaman ka? Ang dasal na Ama Namin ay napakalakas na dasal na po yan. Dahil sa unang word pa lang ng dasal na yan ay nababanggit mo na kaagad ang makapangyarihang pangalan ng Diyos. Ang pangalang Ama. Tapos ang maganda pa sa dasal na yan, sa may bandang dulo ay nakalagay ilayo mo kami sa masama o iligtas mo kami sa masama. Kaya napakaganda ng dasal na yan, lalo na kung ganito yung mga pinapasok nyo. Itong nilalakaran ko ngayon, ito raw ay kaharian ng mga engkanto. At yun, medyo meron nga akong nararamdaman dito at nakikita pero hindi ko lang pinapansin. Dahil natutunan ko sa mga ganyan, ang sabi, wag lang daw natin silang papakialaman, wag natin silang papansinin kung hindi naman tayo sinasaktan. Hayaan mo lang sila dyan. Meron pa akong isang dasal na ginagamit para sa sarili ko kapag pumapasok ako sa mga ganitong klase ng lugar o sa mga lugar na hindi ko kabisado. Ginagamit ko rin yun kapag ako ay bumabiyahe, pagka medyo aalog-alog yung sasakyan, o kaya kapag bigla na lang akong kinakabahan. Pagka binabanggit ko yun ay nawawala na yung kaba ko. Kung gusto nyong malaman kung ano yun, mababasa nyo po yun sa Biblia, sa awit 119. Tapos sa ibabaw nun, meron pong mga title. Yung mga title na yun ay pinagsama-sama ko at yun po ang ginagamit ko. Binabanggit ko yun sa bibig o kaya sa isip lang. Basta merong mga delikadong lakad, yan ang ginagamit ko. Ang gamit ko palang Bible ay King James Version. Ikaw po, anong version ng Bible ang gamit mo? Kaya King James Version na Bible yung gamit ko kasi isa raw yung sa pinakamalapit na tamang salin sa original na Bible. Ikaw po, alam mo po ba na hanggang ngayon ay buhay yung original na Bible? Nakalagay ang sulat kamay ng mga apostol at mga propeta, yung Bible, sa museum. Ang ilan sa mga ito ay makikita mo raw sa British Library. Malaking libro po yun, nasulat kamay ng mga apostol. Ikaw po, nakita mo na po ba yung original na Bible kahit sa cellphone lang o sa TV lang? Ako, nakita ko na po yun. At pangarap ko nga sana makapunta ako sa personal. At yan po ang masishare ko po sa inyo na makapangyarihang dasal para magamit po ninyo sa kaligtasan. Lalong-lalo na kung kayo ay mahilig mag-travel o pumunta sa mga ganitong klase ng lugar. Ikaw po, naniniwala ka po ba na meron tayong mga kasama dito sa mundo na hindi natin nakikita? Na pwedeng manakit sa'yo kapag basta-basta ka lang pumasok sa kanilang teritoryo? Para hindi ka nila masaktan, kinakailangan proteksyonan mo ang sarili mo. Yung mga dasal pala na sineshare ko sa inyo ay para po yan sa lahat. Pati daw po kulam ay hindi natatalab sa'yo. Kaya mas maganda na kabisado mo yun. Ikaw po, kabisado mo po ba ang dasal na Ama Namin? Ako po, kinabisado ko po yan, pati po yung mga title. Doon sa awit 119, kinabisado ko. Ang nagpapagana sa kapangyarihan ng dasal na ito ay ang iyong pananampalataya. Hindi ito gagana sa mga taong nag-aalinlangan. Hindi lalabas ang kanyang bisa. Ikaw po, sumasampalataya ka po ba sa dasal na Ama Namin? Ang dasal na Ama Namin ay mababasa mo rin sa Biblia. Mababasa mo ito sa Mateo, Kabanatang 6, Talatang 9 hanggang 13. At ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagturo nito. Sinasabi po sa Biblia na ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Ang nagsalita ng dasal na Ama Namin ay ang Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Siya ay Diyos, kaya makapangyarihan ang kanyang mga salita at mga tinuturo. Ikaw po, sumasampalataya ka po ba na Diyos ang Panginoong Hesukristo? Ngayong nalaman niyo po yung mga impormasyong ito ay huwag po ninyong kakalimutan na i-share ang video na ito para makatulong din po tayo sa iba. Katulad ko rin po nung malaman ko po yung mga impormasyong ito ay sinishare ko rin po sa inyo bilang pagmamalasakit. Maring para po sa atin, simple lang yung pagpindot.
Pero para po sa mga makakapanood po nito ay malaking bagay po ito para sa kanila. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito ay pwede po ninyo akong i-follow para updated po kayo sa mga bagong video na gagawin ko na katulad po nito.